Sa tahimik na bayan ng General Santos sa Pilipinas, noong 1971, isang 12 anyos na batang nagngangalang Manny Pacquiao ang naglalakad ng nakayapak sa maalikabok na kalsada, habang humahapdi ang tiyan sa gutom. Sa murang edad na iyon, pasa na niya ang mabigat na responsibilidad na tulungan ang kanyang pamilya para mabuhay, kaya ginugugol niya ang kanyang mga umaga sa pagtitinda ng tinapay sa kalsada. Tumatama ang sikat ng araw sa kanyang kayumangging balat habang pinagmamasdan niya ang ibang mga batang may kumpiyansang naglalakad papasok sa paaralang pambayan, suot ang malilinis na uniforme at may dalang mga lunchbox, mga simpleng kaginhawaan na hindi kayang bayaran ng kanyang pamilya. Kabilang sa mga staff ng paaralan ang gurong si Lega Mendoza, isang mabait na middle-aged na babae na may maayos na nakatali na itim na buhok. Napapansin na niya ang batang lalaki na laging tumatambay malapit sa gate ng paaralan araw-araw. Sa kanyang mga bihasang mata, nakita niya ang kislap ng kuryosidad sa tingin ni Manny at ang hindi maikakailang senyales ng malnutrisyon sa payat nitong katawan. Pagkatapos ng maraming taon ng pagtuturo sa isa sa mga pinakamahirap na lugar sa bansa, nakagawian na ni Lega na magdala ng sobrang pagkain para sa mga estudyanteng nangangailangan nito. Isang partikular na mahirap na umaga, bumagal ang benta ni Manny dahil sa malakas na ulan, kaya mas gutom siya kaysa sa dati. Nang hindi gumagawa ng ingay o nagtatanong ng kung ano-ano, inimbitahan ni Teacher Lega si Manny sa loob ng bakura ng paaralan. Inabutan niya ito ng mainit na plato ng kanin at chicken adobo, isang tradisyonal na pagkaing Pilipino na lagi niyang nilalagay sa ekstrang lunchbox. Ang mainit na amoy ng lutong bahay ay nagdala ng tahimik na luha sa mga mata ni Manny habang kumakalam ang kanyang tiyan sa gutom. Ang munting gawaing iyon ng kabutihan ay naging isang tahimik na ritual araw-araw. Pagkatapos ng kanyang paglalako ng tinapay, nakikipagkita si Manny kay Teacher Lega para sa kanilang pagsasalo. Hindi kailanman binanggit ni Lega ang kahirapan ni Manny o itinuring siya na parang isang kawanggawa. Sa halip, binigyan niya ang bata ng dangal at pagkalinga. Habang kumakain, nagkukwento siya tungkol sa mga tanyag na Pilipino na humarap sa mga pagsubok at nagtagumpay. Ang mga kwentong ito ang nagsimulang magbigay ng paniniwala sa bata, na baka siya rin ay may kakayahang higit pa sa pag-survive lang sa araw-araw. Unti-unti, sinimulang turuan ni Lega si Manny ng basic math, tinulungan siyang magbilang ng kinita at magsukli ng tama. Nang hindi namamalayan, hindi lang katawan ang pinapalakas ni Lega kay Manny, kundi pati na rin ang kanyang isip at puso. Binibigyan siya ng mga gamit para mangarap ng buhay na lampas sa maalikabok na kalsadang kinagisnan niya. Ang kanyang tahimik na suporta ang naging gabay sa maagang buhay ni Manny, isang bagay na dadalhin niya habang buhay. Makalipas ang 2 dekada, ang batang dating kilala sa pagtitinda ng tinapay ay ipinagdiriwang na sa buong mundo. Si Manny Pacquiao, na binansagang Nick, ay naging isang boxing legend at nakakuha ng championship titles sa 8 magkakaibang weight division. Ang mga kamay na dati ay maihawak na piraso ng tinapay ay protektado na ngayon ng mga gloves na nagkakahalaga ng milyon-milyon dahil sa mga sponsorship deals. Ang kanyang mukha ay makikita sa mga billboard mula Maynila hanggang Las Vegas, mula New York hanggang Tokyo. Sa tuwing umaakyat siya sa ring, ang buong bansa ay nanonood ng may pagmamalaki. Para sa mga Pilipino, lalo na sa mga batang humaharap sa katulad na pagsubok, ang bawat suntok niya ay sumisimbolo sa pag-asa at katatagan. Ang kanyang pambihirang paglalakbay mula sa kahirapan patungo sa pandaigdigang katanyagan ay ibinahagi sa mga dokumentaryo, talambuhay at mga silid-aralan. Ang kwento ni Manny ay hindi na lang sa kanya, naging inspirasyon na ito para sa isang henerasyon na nakakita sa kanya ng patunay na kahit ang pinakaaba na simula ay maaaring humantong sa kadakilaan sa tulong ng kabutihan, determinasyon, at kaunting tulong mula sa iba. Ang mga dokumentaryo at pelikula ay nagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyon na maniwala na ang kahirapan ay hindi permanenteng kalagayan. Sa loob ng kanyang malaking mansyon sa Maynila, na puno ng mga championship belt at kumikinang na tropeo, binuklat ni Manny ang isang lumang photo album. Ang mga pahinang kupas na sa katandaan ay naglalaman ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Isang kupas na litrato ang namukod tangi, isang silweta ng isang babaeng may nakapusod na buhok na nakatayo sa tabi ng isang simpleng gate ng paaralan. Iyon ay si Teacher Laya. Sa kabila ng mga taon at lahat ng kanyang narating, hindi kailanman nalimutan ni Manny ang tahimik na kabutihan nito. Hinawakan nito ang kanyang buhay noong panahong wala siyang anuman kundi mga pangarap.
Sa gitna ng katanyagan at kayamanan, naramdaman niya ang isang puwang, isang malalim na pasasalamat na hindi pa naipapahayag. Ang litratong iyon ang nagpagising sa damdaming iyon sa loob niya. Habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang hugis nito gamit ang kanyang daliri, gumawa siya ng isang matatag na desisyon, isa na magpapabago hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ni Lega. Agad na kumilos ang kanyang team ng mga advisor. Ang kanilang misyon, hanapin si Teacher Liga Mendoza, nasaan man siya. Maraming taon na ang lumipas at mahirap nang sundan ang bakas. Ang Pilipinas ay dumaan na sa malalaking pagbabago sa nakalipas na 2 dekada. Lumago ang mga lungsod at maraming pamilya ang lumipat para sa mas magandang buhay. Gayunpaman, hindi na tinag ang determinasyon ni Manny. Determinado siyang mahanap ang babaeng nagpakita sa kanya ng malasakit noong wala siyang anuman, ang nagpakain hindi lang sa kanyang katawan, kundi nagbigay din ng apoy ng pag-asa sa kanya. Bago pa man malaman ng mundo ang kanyang pangalan, naniwala na siya sa kanya. Sinimula ng team ang isang detalyadong investigasyon, simula sa mga lumang school records sa General Santos. Karamihan sa nahanap nila ay hindi kumpleto, mga maalikabok na file at kupas na pahina. Ang paaralan kung saan nagtuturo noon si Elia ay wala na, giniba na ito para magtayo ng shopping mall. Marami sa mga dating staff ang nagkawatak-watak na, at malaking bahagi ng kasaysayan ng paaralan ang nawala noong isang malaking baha noong unang bahagi ng 2000. Dahil sa determinasyon, pinalawak ng mga assistant ni Manny ang paghahanap sa mga kalapit na bayan at barangay. Ipinakita nila ang mga lumang larawan ni Elia sa mga matatagal ng residente, umaasang may makakakilala sa kanya. Unti-unti, lumabas ang mga bahagi ng kanyang kwento. Sabi ng ilang lokal, nagretire na raw ito at lumipat sa isla ng Mindanao. Ang iba naman ay naniwalang umalis siya ng Maynila para mag-alaga ng mga maisakit na kamag-anak. Bawat bagong lead ay nagbibigay ng pag-asa, pero nauwi rin sa pagkadismaya. Para bang ang babaeng nag-alaga sa pangarap ng hinaharap ay tahimik na lang naglaho sa kasaysayan. Halos maglaho na ang champion sa mga pahina ng panahon. Matapos ang ilang linggong paghahanap na walang resulta, sa wakas ay nagkaroon ng mahalagang breakthrough. Isang dating janitor ng paaralan ang nakakilala sa litrato ni Ligaya. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang kinukumpirma ang pagkakakilanlan nito. Ibinahagi ni Ernesto Dizon na ang guro ay lumipat sa isang tahimik na coastal village na tinatawag na Barangay Man matapos itong mastroke na naging sanhi ng pagkaparalisa ng bahagi ng kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na si Lega ay nakatira na ngayon sa simpleng kalagayan, umaasa lang sa tulong ng mga kapitbahay at sa maliit na pensyon mula sa gobyerno. Pagkarinig nito, naramdaman ni Manny ang halo-halong emosyon, ginhawa na nahanap na niya ito, at lungkot sa sinapit ng guro. Agad siyang nag-ayos ng isang pribadong pagbisita sa village, piniling ilayo ang paglalakbay mula sa coverage ng media. Ang biyaheng ito ay personal, isang pagkakataon para balikan ang kanyang pinagmulan at bigyang pugay ang matagal na niyang pasasalamat. Para sa mahalagang misyong ito, pinili niyang maglakbay nang wala ang kanyang karaniwang team ng mga bodyguard at advisor. Habang ang helicopter, na may permiso mula sa mga lokal na otoridad, ay lumilipad patungo sa baron, tumingin si Manny sa bintana. Ang pamilyar na tanawin ng kahirapan ay nagpaalala sa kanya ng sarili niyang pagkabata. Ang mga tanawing ito ang lalong nagpatibay sa kanyang pasya na hindi lang pasalamatan si Elia, kundi baguhin ang buhay nito, gaya ng ginawa nito sa kanya noon sa pamamagitan ng simpleng kabutihan. Nang umagang iyon, ang payapang village ng Barangay Man ay walang kaalam-alam na tatanggap sila ng isang tanyag na bisita. Suot ang simpleng maong at puting t-shirt, naglakad si Manny Pacquiao sa hindi sementadong daan na hindi agad napapansin. Pero hindi nagtagal, may ilang residenteng nakakilala sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita ng kanyang pagdating na nag-akit ng maliliit at kuryosong grupo na puno ng paghanga at panggigilalas. Sa tulong ng isang lokal na residente na si Dato Maglana, inihatid si Manny sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy sa dulo ng village. Ang bahay ay may bubong na yero, simpleng beranda, at isang bakanting rocking chair na dahan-dahang umiindayog sa simoy ng dagat. Ang amoy ng ligaw na jasmine ay nananatili sa hangin habang papalapit si Manny, bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat hakbang. Sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita niya ang isang matandang babae na may puting buhok na nakatali sa pamilyar na pusod, na ngayon ay kulay pilak na at manipis na dahil sa edad.
Si Teacher Lia Mendoza, na 78 anyos na ngayon, ay nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa dagat. Ang kanyang payat na katawan ay bahagyang nakatagilid dahil sa epekto ng kanyang stroke. Ang mga kamay na dati ay nag-abot ng pagkain sa isang gutom na bata ay nanginginig na ngayon habang maihawak na isang lumang libro. Ang kanyang payak na tahanan ay malayong malayo sa kasalukuyang pamumuhay ni Manny. Habang humahakbang si Manny papasok sa silid, dahan-dahang itinaas ni Lega ang kanyang mga mata, nagtataka sa presensya ng isang estranghero. Noong una ay hindi niya ito nakilala. Binago na ng panahon ang manipis at gutom na bata para maging isang kumpiyansadong lalaki. Pero nang lumuhod ng tahimik si Manny sa harap niya, may luha sa mga mata at isang banayad na ngiti sa mukha, may pamilyar na bagay na nagising sa loob ni Lega. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay lumapit, hinawakan ang mukha ni Manny, binabakas ang mga katangiang hinulma ng panahon. Pagkatapos, isang kislap ng pagkilala ang nagliwanag sa kanyang mukha. Gumulong ang mga luha sa kulubot na pisngi ni Ligaya habang napagtanto ang lahat. Naintindihan na niya kung sino ang nakaluhod sa harap niya, ang kanyang dating estudyante, na isa ng world champion, na bumalik para magpasalamat sa pinakatapat na paraan. May mga sandaling hindi na kailangan ng mga salita. Ang batang tindero ng tinapay ay nagbalik. Ngayon ay isa ng ganap na lalaki, isang kampiyon, isang pambansang idolo. Sa madamdaming muling pagkikita na iyon, tila natunaw ang panahon. Malayang dumaloy ang emosyon sa pagitan nila, na nagpapakita kung paano ang pinakasimpleng gawa ng kabutihan, tulad ng pagbabahagi ng pagkain, ay maaaring lumago sa isang bagay na higit pa sa naisip ng sinuman. Ang mga sumunod na oras ay napuno ng masayang usapan ni Manny at Lega. Pinunuan nila ang mga patlang ng maraming taon na sila'y nagkahiwalay. Kahit na humina na ang kanyang boses at mas naging sakitin ang katawan, ikinuwento ng guro kung paano siya nagpatuloy sa pagtuturo sa loob ng 2 dekada pa matapos silang magkita ni Manny. Hindi niya kailanman binitawan ang gawin ng pagdadala ng sobrang pagkain para sa mga estudyanteng nangangailangan. Nang may pagmamalaki, ibinahagi niya kung paano niya sinubaybayan ang pag-angat ni Manny sa katanyagan sa pamamagitan ng mga dyaryo at pakikipanood sa TV ng kapitbahay tuwing may malaking laban ito sa boxing. Bilang kapalit, ibinahagi ni Manny kung paano ang basic math na itinuro ni Lee sa kanya ay nakatulong para hindi siya madaya sa kanyang mga unang boxing contracts. Pumiyok ang kanyang boses sa emosyon. Naalala niya kung paano ang mga kwento nito noong lunch break ay nagbigay sa kanya ng lakas sa kanyang mga pinakamahihirap na laban, lalo na pagkatapos ng kanyang malalaking pagkatalo noong pinagdududahan siya ng mundo. Sa gulat ni Manny, nagtabi pala si Lega ng isang scrapbook na puno ng mga ginupit na balita mula sa bawat milestone na laban niya. Kahit luma na ito dahil sa panahon at sa alat ng dagat, ang album ay isang malinaw na patunay ng kanyang walang sawang suporta. Habang lumalalim ang hapon, nag-usap ang dalawa habang ang mga kuryosong kapitbahay ay paminsan-minsang sumisilip sa nakabukas na bintana para tingnan kung totoo ngang ang maalamat na Pacquiao ang nakaupo sa simpleng bahay ng retiradong guro. Ibinahagi ni Lega kung paano nagbago ang kanyang buhay pagkatapos mag-retire. Ikinuwento niya ang stroke na naglimita sa kanyang paggalaw at kung paano niya nawala ang kanyang asawa ilang taon lang ang nakalipas. Dahil walang anak, nakahanap siya ng kalinga sa kanilang malapit na komunidad sa barangay, kung saan madalas siyang bisitahin ng mga dating estudyante, may dalang sariwang prutas at mga balita sa labas. Marami sa kanila ang gustong tumulong ng higit pa, pero ang sarili nilang hirap sa pera ang naging hadlang sa isang rehiyon kung saan mahirap ang trabaho. Habang nag-uusap sila, tahimik na pinagmamasdan ni Manny ang paligid. Napansin niya ang tumutulong bubong, ang mga nakalabas na kable ng kuryente, ang mga lumang kasangkapan, at ang estante na may maayos na nakasalansa na mga bote ng gamot. Nakita niya ang iniindang sakit ni Lega. Nang hindi nagsasabi ng kahit ano, itinanim niya sa isip ang bawat detalye, bawat posibleng pagpapabuti na magagawa niya para sa babaeng tumulong humulma sa kanyang buhay. Habang lumulubog ang araw sa dagat, naghahatid ng gintong kulay sa bintana, hinainan ni Lega si Manny ng isang plato ng chicken adobo at kanin na niluto ng may pagmamahal para sa okasyong iyon. Ang pamilyar na amoy ay nagdala sa kanya pabalik sa mga araw sa bakuran ng paaralan noong ang parehong pagkain ang pumuno sa kanyang walang lamang tiyan. Kumain siya ng dahan-dahan nang may pasasalamat
Alam na ang simpleng pagkaing ito na inihanda ng parehong mapagkalingang mga kamay ay sumisimbolo sa isang ganap na pag-ikot ng buhay. Kahit nagbago ang kanilang kalagayan, ang kanilang ugnayan ay nanatiling buo. Kinabukasan, ang Barangay Maban ay naging abala. Dumating ang mga truck at malalaking sasakyan ng tahimik noong gabi, pumarada sa gilid ng village. Ang mga team ng mga manggagawang nakauniporme ay nagsimulang magbaba ng mga materyales sa konstruksyon, mga kagamitang medikal, at mga bagong kasangkapan habang ang mga lokal ay nanonood ng may pagtataka. Noong gabi, dahan-dahang inilipat si Lega sa isang komportableng inn sa kalapit na bayan nang walang kaalam-alam sa lawak ng mga mangyayari. Sa sumunod na linggo, ang kanyang tahimik na kapitbahayan ay naging isang abalang worksite. Ang mga crew ay walang pagod na nagtrabaho ng salit-salitan para tuluyang i-renovate ang kanyang simpleng bahay na kahoy. Isang bagong bubong ang inilagay, pinalakas ang mga dingding, at inayos ang mga electrical at plumbing systems. Naglagay ng bagong sahig at pinalawak ang mga bintana para pumasok ang liwanag at makita ang dagat na mahal niya. Isang rampa ang ginawa para sa kanyang mobility needs at ang mga modernong kagamitang medikal ay maayos na inilagay sa loob ng bahay. Samantala, isang bagong istruktura ang nagsimulang tumayo sa tabi ng bahay. Noong una, tila isa lang itong simpleng extension, pero hindi nagtagal, naging malinaw na isa itong mas mahalagang bagay. Isang community education center ang nakatayo na ngayon, may modernong library, computer stations, teaching tools, at espasyo para sa 20 bata. Ang mga panlabas na dingding ay napapalamutyan ng mga makukulay na mural na ipininta ng mga lokal na artist na nagpapakita ng kulturang Pilipino at nagtataguyod ng mga halaga tulad ng edukasyon at pagtitiyaga. Kabilang sa mga larawan ay ang isang simpleng eksena ng isang batang tindero ng tinapay na binibigyan ng pagkain ng isang guro. Sa ika-8 araw, nang matapos ang renovation sa record na bilis sa tulong ng mga resources ni Manny at round-the-clock na trabaho, dumating na ang sandali ng malaking unveiling. Ibinalik si Lega sa kanyang village sa isang komportableng sasakyan, hindi pa rin alam ang lahat ng naghihintay sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang buong komunidad na nagkakatipon sa harap ng dati niyang simpleng tahanan na ngayon ay napakaganda na ng anyo. Nakatayo si Manny sa pasukan, maayos ang suot at bakas ang kaba at pananabik. Habang iginigiya si Ligaya papunta sa kanya, ang World Boxing Champion ay muling lumuhod sa harap niya. Sa pagkakataong ito, may hawak siyang gintong susi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon habang inihahayag ang regalo, hindi lang isang renovated na bahay na inangkop sa kanyang pangangailangan, kundi ang inaugurasyon ng Teacher Lega Mendoza Educational Center. Ito ay permanenteng susuportahan ng isang foundation na nilikha para sa kanyang karangalan. Titiyakin nito na hindi na niya kailanman kailangang mag-alala sa kanyang kalusugan o pera. Ang buong village ay natahimik sa paggalang habang tinatanggap ni Ligaya ang bigat ng sandaling iyon. Ang kanyang matatandang kamay ay nanginig habang hawak ang gintong susi, isang simbolo ng pagbabago sa buhay na hindi niya kailanman inakala. Dahan-dahang pumatak ang mga luha sa kanyang mukha, na naging daloy ng pasasalamat na hindi kayang sabihin ng mga salita. Sa tulong ng isang customized na walker, pumasok siya sa kanyang bagong tahanan. Bawat detalye ay pinlano para sa kanyang kaginhawaan, isang modernong kusina na may mababang counter, banyong may mga handrail, kwartong may adjustable na bed, at isang malawak na beranda na may tanawin ng dagat, kumpleto sa isang bagong rocking chair. Bawat silid ay pinalamu siya ng kanyang mga paboritong kulay na nalaman ni Manny sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga kapitbahay. Ang educational center sa tabi ng bahay ay mas kahanga-hanga pa. Maaari itong pagsilbihan ang lahat ng bata sa barangay man at kalapit na mga village ng libre. Inanunsyo pa ni Manny na may mga full scholarship na ibibigay bawat taon para sa mga pinakamasipag na estudyante na magbibigay sa kanila ng pagkakataong mag-aral sa mga nangungunang unibersidad sa Maynila. Isang team ng mga kwalipikadong guro ang kinuha na may magagandang sahod at access sa mataas na kalidad na learning materials, isang bagay na hindi pa nakita sa rehiyong iyon. Nang mahanap ni Lega ang kanyang boses, tinanong niya ng may mabigat na emosyon kung paano niya kakayaning pamahalaan ang ganoong responsibilidad sa kanyang kalagayan. Malumana siyang siniguro ni Manny na isang dedikadong management team ang hahawak sa lahat ng operasyon at pera, habang siya ay mananatiling honorary director habang buhay na gumagawa ng mga pangunahing desisyon.
Bukod dito, isang nurse at personal assistant ang titira sa isang maliit na bahay sa likuran ng property para tiyakin ang kanyang kalusugan at kaginhawaan 24 paghahati 7. Habang natatapos ang selebrasyon at dahan-dahang umaalis ang mga tao, nagkaroon ng tahimik na sandali si Lega para magmuni-muni. Sinamahan siya ni Manny sa beranda para panoorin ang paglubog ng araw. Sa isang tapat na sandali, sinabi ni Manny na ang regalong ito ay munting bahagi lang ng nararapat sa kanya, hindi lang sa pagpapakain sa isang gutom na bata, kundi sa pagpapalakas ng kanyang espiritu at pangarap noong walang naniniwala sa kanya. Ang tahimik na luha ng guro ay patuloy na pumatak, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay wala sa material na bagay, kundi sa kakayahang baguhin ang buhay ng iba sa pamamagitan ng simpleng kabutihan. 6 na buwan ang lumipas mula nang magbukas ang Teacher Lega Mendoza Educational Center. Ang pagbabago sa Barangay Man ay kitang-kita na ngayon, hindi lang sa mga gusali, kundi sa buhay na espiritu ng buong komunidad. Ang dating naghihirap na coastal village ay nagiging modelo na ngayon para sa dekalidad na edukasyon. Ang mga pamilya mula sa mga kalapit na lugar ay nagsimulang lumipat doon na nagdala ng bagong enerhiya at paglago ng ekonomiya. Samantala, ang akademikong progreso ng mga estudyante ay nagpakita ng malaking pag-unlad. Si Lega, sa kabila ng kanyang humihinang kalusugan, ay nakahanap ng bagong layunin sa pagsali sa mga aktibidad sa paaralan araw-araw. Nagbabahagi siya ng mga personal na kwento sa mga bata, nagbibigay ng karunungan at motibasyon, at naging simbolo ng pag-asa para sa bagong henerasyon ng mga Pilipino. Ang kanyang dedikasyon ay nagpatunay na ang pinagmulan ng isang tao ay hindi nagtatakda ng kanyang potensyal. Tuwing 9:00 ng umaga, dinadala siya sa library sa kanyang wheelchair kung saan ang mga batang mag-aaral ay masayang nagtitipon sa paligid niya. Doon ay nakikinig sila sa mga kwento ng pagtitiyaga at katapangan, kabilang ang nakaka-inspire na paglalakbay ng isang batang tindero ng tinapay na naging world boxing champion. Ang impluwensya ng ginawa ni Manny Pacquiao ay lumampas sa Barangay Man. Ang kanyang madamdaming muling pagkikita sa kanyang dating guro ay nakakuha ng atensyon sa loob at labas ng bansa na nagdulot ng serye ng mga katulad na gawain ng pasasalamat sa buong Pilipinas. Ang mga atleta at pampublikong figura ay nagsimulang makipag-ugnayan muli sa kanilang mga guro at mentor na humulma sa kanilang buhay. Ang hindi inaasahang trend na ito ay naging isang kilusan para parangalan ang mga guro sa buong bansa. Sa kabila ng kanyang abalang career at tungkulin sa politika, naging prioridad ni Manny ang regular na pagbalik sa educational center. Bawat bisita ay may dalang mga bagong ideya at resources para palawakin ang proyekto. Sa mga pagbisitang ito, lagi siyang naglalaan ng oras para tabihan si Lega at pagsaluhan ang simpleng chicken adobo na nagpapaalala sa pagkaing nagpasimula ng kanilang ugnayan. Sa mga tahimik na sandaling ito, malayo sa media, isinasantabi ni Manny ang kanyang katanyagan at muling kumokonekta sa kanyang nakaraan, niyayakap ang kababaang loob at pasasalamat ng kanyang murang edad. Ang kwento ni Ligaya at Manny ay naging isang malakas na halimbawa kung paano ang isang gawa ng kabutihan ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na positibong pagbabago na makakaapekto sa hindi mabilang na buhay. Sa bawat silid ng Learning Center, isang simpleng plaka ang may nakasulat na mensahe sa Tagalog at Ingles, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng plato ng pagkain na ibinigay ng may tapat na pagmamahal. Maaaring pinapakain ito ang hinaharap ng isang buong bansa. Ang kaisipang ito ang naging pundasyon ng paaralan, ang magtagumpay ng may malasakit. Tinuturuan ang mga estudyante na abutin ang kahusayan ng may empatya, na naunawaang ang tagumpay ay walang halaga kung walang kabutihan. Kapag tinatanong ng mga reporter tungkol sa nararamdaman niya sa ganitong pagkilala, laging sumasagot si Lega ng may tahimik na biyaya. Hindi niya tinulungan si Manny para sa gantimpala o atensyon. Ang kanyang kilos ay dala lang ng natural na hangaring tulungan ang isang gutom na bata. Ang kanyang mga salita ay perpektong sumasalamin sa mas malalim na kahulugan ng kwentong ito, na ang tunay na kabutihan ay walang hinihintay na kapalit. Gayunpaman, kapag ito ay nakaugat sa pagmamahal at malasakit, maaari itong mamukadkad sa isang bagay na higit pa sa kayang isipin ng sinuman, na nagpapabago sa mga tao at sa buong komunidad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isang simpleng halimbawa. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento.